Kaninong. God bless po. At sa mga kababayan po natin, kahit nasaan man pong lupalop ng mundo, magandang araw po sa atin lahat. Guys, gusto ko lang i-update sa inyo itong mga alaga nating kambing at sa mga pananim po natin. So guys, ito yung mga bago nating alaga. Traditional bower, nasa 4 to 5 months old sila guys. So medyo mga ilang buwan pa bago ready to ang mga ito pwedeng magbuntis. So guys, dito lang po sila sa pansamantala lang. Dito sila nakatira sa aking lumang bodega. So actually hindi po ganito talaga yung design ng bahay ng kambing guys, pero hindi naman po ganon kadali at kailangan ang budget kung magpapagawa po tayo ng mga elevated na kulungan po ng kambing. So pansamantala guys, total hindi pa naman po karamihan yung kambing natin. So dito muna sila. At yun na lang, kailangan yung palagi ang paglilinis po para hindi po sila masuffocate sa kanilang dumi, sa kanilang ihi, at laging nalilinis. Yun lamang po ang kailangan natin dito. So ito na po yung kuan, halos bower po lahat ito. May dalawa pong magkapatid dito na Anglo-Nubian. Ito po yung isa, lalaki po ito, pero ibibigay ko po ito sa kapatid ko sa Ilagan. At ito yung kapatid niya. So magwa 1 year old na po sila, mga nasa 10 months old. At tayo po mismo ang nagpaanak dyan noong time na isinilang sila. So ito naman guys yung traditional bower natin na nanganak. At medyo nagkaroon ng konting sakit yata, pero I hope na okay na. At ito po yung kanyang anak, malusog po, mag 2 months na. So malapit na din po siyang iwalay. At siya po ay isang babae, so blessing din po yun. So guys, ganito lang po yung mga ginagawa natin habang nasa malayo. At kailangan nating mag-umpisa ng mga pwede nating pagkakakitaan. Pero ang goat farming po guys ay hindi po ganon kadali yung tinatawag nila na ROI, kasi it takes time po. Siguro mga 2, 3, 4, 5 years bago po magkakaroon ng ROI na tinatawag po dito. So konting tiis lang guys. At ang importante po, hindi lang po ito yung inaasahan natin na ikabubuhay, at mayroon pa po tayong mga iba. So eto guys, nagustuhan nga din natin ang mag-alaga ng mga kambing. At eto, nandito na tayo, nakapag-umpisa na guys. So unti-unti lang. At balang araw magiging successful din po tayo sa larangan ng pagkakambing. So dito guys, yung harapan ng aking bodega. Ito na yung ginawa namin na ranging area nila. So siguro kung mga 100 kambing lang guys ay kayang-kaya dito i-accommodate sa ating area. At tulad nga po ng palagi kong sinasabi na yung mga kambing ko po ay galing sa isa kong area. Kaso nga lang masyadong malamig doon at saka mahangin. Tapos laging nasisira yung bahay nila na gawa ng light materials lamang po. So nag-decide na lang po ako na dito na lang, mas safety.
At ayun nga, lalo na pag may mga malalakas na ulan, bagyo, mas safety po sila sa aking bodega. So dito po sa aking bodega guys, ay dito na rin po ang bahay ko. So yun nga yung bahay ko ngayon, bali 3-in-1 na. Bahay ng kambing, bahay ng tao, mayroon pa pong kiskisan at may mga baboy po tayo dyan. So yung nandun sa kabilang area ay mga manok at saka bibi lang po ang nandun. Tapos yung mga pananim po natin. So dito guys, nakakatuwa pag nakikita natin ganito yung mga alaga natin. At sana gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa. At magpatuloy lang po tayo sa ating mga pangarap sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa po. So eto guys, yung mga tulad ko po na OFW, baka po may gusto na nagbabalak din po sa inyo na magkaroon ng mga ganitong klase ng alaga, at hindi po magtatagal, mayroon po tayong mga pangbenta dito guys. So i-subscribe nyo po ako at balang araw po pwede ko po kayong bigyan ng mga ganitong klase ng alaga guys. So eto guys, yung mga kambing natin, sa totoo lang sobrang mahal po ang bili ko sa mga ito. Pero pag ako po ang nagkaroon at may mga alaga, hindi po ako magbebenta ng ganong kamahal. At gusto ko pong i-share sa mga ibang tao, yung mga gustong mag-alaga ng mga ganito na hindi, na walang kakayahan pong bumili. At ako po siguro yung magiging susi para po magkaroon sila ng mga matry nila kung paano mag-alaga ng mga ganitong klase ng hayop guys. Dahil hindi po biro ang magkaroon ng mga ganitong klase ng kambing guys. Mga imported po kasi ito guys. Kung hindi man mismo imported itong mga kambing natin, yung mga parents po nila ay mga imported na masahe po yan sa eroplano, galing po mostly galing Amerika. So yung kambing, hindi po iyon mahal. Ang mahal po yung mga pinamasahe nila, yung mga gamot nila, dumaan sa tamang proseso. Kaya ganun po kamahal yung kambing guys. Dahil ang kambing po at tao ay parehas ang kanilang pasahe sa eroplano. At may mga papeles din po yan. So naiintindihan po naman natin guys yung mga ibang kababayan natin nakauna sa mga pagkakambing sa klaseng ganito. So guys, eto po lahat yung ating mga kambing na nasa more than 10 pa lang po sila. At eto, nag-uumpisa pa rin, umpisa hanggang hindi natin alam guys kung kailan po tayo makasurvive or makabawi sa ating mga gastos. Pero okay lamang po, dahil habang pinapanood mo lang po yung mga kambing na ganito, yung mga alaga natin, ay nakakatanggal stress po sa totoo lang. Kahit ang laki na po yung nagastos natin. So pagpatuloy lang po natin yung ating mga naumpisahan, mga pangarap natin sa buhay. At mas maganda na yung mayroon po tayong hinihintay kaysa po sa wala. So guys, eto rin, update ko rin po kayo sa ating mga tanim na mais at kalabasa. Eto guys, mga 20 days po ang mga ito. Pero nagulat din ako dahil sobrang bilis nilang lumaki guys. At nandyan si Loretta, siya ang ating katiwala sa mga mais, at saka
yung mga pananim po niya. Marami po siyang pananim dyan. May mga gulay, Good morning kamuting mga baging. lods. Ito yung mga kasama ko. Ito mais. At sila na po ang bahala dyan kasi guys, sa dami-dami po ng ating iniisip ay hindi na po natin kayang pagtuunan ng pansin ng mga ibang bagay dito sa farm. At busy din po naman tayo sa ating trabaho. So eto guys, nagpapa-video na lang ako minsan. At yun nga po yung na-upload ko. So ganun lamang guys, habang may buhay may pag-asa. So guys, thank you so much sa inyong support. At sana po i-share din ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga kakilala, para po malayo din po ang marating ng aking video. At please comment naman po kung pwede lang, para sa ganon ay pwede rin po ninyo kaming turuan kung ano po yung hindi tama at tama po na nagawa namin dito sa aming farm. Dahil hindi pa po ako expert about farming guys, kahit lumaki po tayong farmers. So thank you so much and God bless to all.